Hindi pa kayo? Hindi pala kayo. Yung nanay ko pa saan ako. Ready? Rotate! Ito na po. 5, 4, 3, 2. Ay, naman gusto nyo nakaka-touch naman talaga, lalo na pag bata ang natutunan. Totoo yan. Ako, at ngayon naman para naman i-share ang kanilang mga points at yung bilang anak ng mga OFW. Kasama natin sina LJ Reyes at Chaviso. First of all, before we start the question, OFW, saan ang mga magulang ninyo? Ako na sa New York. New York? Ako po sa Japan na. So, ano ginagawa ng mami mo sa New York? At saka Yung mom ko, sa payroll kasi siya. Sa isang... it's the first question. Can I ask the questions about their parents or do I go straight to the questions? Dito na. Alright. Ready? Ayan, so welcome to Full-Time Moms. And LG, we found out na maski nasa abroad ang mami mo, nako, bantay sarado talaga ang love life mo. Ako naman. Hindi naman. Bantay sarado. Hindi kasi, yung mommy ko tsaka ako, mas close kami kaysa mom ko tsaka yung ate ko. So, ako nagkukwento ko sa kanya, tsaka siguro naman dahil celebrity ako dito, nakikita talaga sa internet. Kasi ang mom ko, ano siya eh, parang may siyang fan, tapos lagi siya ano ba? Tapos minsan na yung mga chismis na kahit hindi tungkol sa akin, siya pa yung may alam sa mga nagsasabi, totoo ba yun? Ano yun? Meron parang ganun chismis. Ganun siya. Dahil din sa technology din, medyo updated din siya sa'yo. Oo, tsaka kahit may BlackBerry na rin siya. So, messenger lang kami. Parang nag-chat lang kami, gano'n. Kasi yung time difference, yun yung mahirap. Siyempre, pag New York, iba naman yung time dito. Oo nga. Si Charisse naman, at some point, binalak mo rin magpunta sa Japan. Nandun yung mom mo, no? Opo, doon po siya nakatira. Matagal siya doon. Opo, since I was 6 years old po. Opo, 6 years old po ako nung umalis siya doon. Pinaka-kaya na talaga. And then, dahil po, pupunta talaga ako doon. Hindi pa po ako artista noon. Pinag-stop niya po ako ng pag-aaral. Tapos, mag-aaral sana ako doon and work at the same time. Kasi gusto yun doon eh. Hindi po mga ano po ako noon, mga 17 years old. Tapos po, na-deny po yung visa ko. Kasi at that time, mahigpit po talaga sa Japan. Mahirap ko muna visa. Tapos, yun po, doon po ako naging artista. Kasi nung na-deny na ako, hindi na ako makakapag-enroll. Ang tagal pa, October pa. So, nag-starstruck talaga ako. Yung mami ko po doon dati po, nag-umpisa talaga siya as entertainer. Dancer po siya. Yung sa Bensal po. Tapos, meron po siya doon mga tinatawag na arubay-arubay. So, marami po arubay. Yung po yung parang mga sideline. Nagtatanim po siya ng kabute. Ang kayo po! Baka mga Japanese pamilya sa mga shiitake mushroom, ha? Opo. Tapos, ngayon naman na siya, caregiver na siya. Tapos, nag-waitress din siya doon. Madami po siya sa Ano siya parang citizen na doon or something? Opo, kasi nag-asawa na po siya doon mga ilang beses na. Okay lang sa nanay ko yung naman kami. Tapos, okay na yun. Okay na sa'yo. Hindi. Kasi, dalawa na yung na-produce ng anak eh. Opo. Tapos yung isang na-produce niya doon na anak, iyon niya dito. Kasi ikaw nag-aalaga doon? Oo, malaki na ngayon. 8 years old na. Tapos ngayon, nag-produce na naman siya ng anak. 8 months old. Sa'yo na naman. Iba yung daddy. Iba yung nanay. Paano palagay mo ang iwan din sa'yo yung pangalo? Dapat. Pinayag ko siya. Nandito na siya. Abot ko siya nun. Sabi ko, ay, hindi ko na malagaan niya. Nagtatrabaho ako. Sabi ko, kailangan din siyempre ng iba namin mga kapatid, di ba? Sabi ko, alam mo, inututo ko na lang siya. Sabi ko, kinais kasi yung tatay ng bata nandun eh. So gusto niya, kasama niya, anak niya. Sabi ko, pag kinais mo pa yan, pag dito mo yung pinaka-ayusin mo pa yung papel dito, ayusin mo pa yung papel dito, babalik ka na naman dito. Sorry na. Relax. Pero ikaw, ginusto mo mag-Japan ba dapat? Mag-work? Hindi naman. Ayaw, hindi po, kahit sis naman po siguro ang anak, di ba? Gusto nila kasama nila yung magulang nila. Ayaw po talaga. Hindi po, natatandaan ko kung imahe, nung 6 years old ako, nag-aayos lang po siya papuntang Japan, nag-makeup siya, tapos naka-blazer siya na maong, pants na maong, tapos nakatakip pa nga siya.
Oo, tapos hindi ko siya pinapaalis. Na-trauma ka. Sobra po. Kasi ang pangit ng pagkakaiwalay namin. Anong sinabi niya sa'yo? I love you. Kasi yun na kasi kami magkakapatid. Apat na lang kami ulit. Iwan-wali kami iwanan. Hindi kami magkakasama. Oo, So, ito feeling ko, nga. may effect sa Ay, amin wala yun talaga na sila. magkakasama kami magkakapatid sa bahay, kami na lang. May effect sa amin yun sa Hindi closeness tawag din ng tao. Hindi mo sabihin dati, nasa ibang bahay yung kapatid mo. Opo, iba-ibang tao po yung iniwanan. Tapos kayo na mismo nagsama-sama. Ngayon, nung mga 13 years old po ako, nag-sarili na kami, independent na kami talagang Pero gano'n. baka ka 13 ka. Opo. Yun, nag-alala sa mga kapatid mo. Opo. Kami po. Ilan pa kayo? Nung time na po yun 4. Pero nung 11 years old ako, 5 na kami. Na 7 years old ngayon, si Opo. Bunso. So, ano sabi ng mami mo? Charisse, kailangan magkita mo. Or wala Gusto lang niya na, kasi... feeling ko kasi gusto niya na talaga doon. Kasi yung, ano sa totoo lang, yung napapadala niya sa amin money, hindi siya sapat. Kasi meron siyang ibang priority sa buhay. Mas sinusuport, feeling ko lang, mas sinusuportahan niya kasi, mahal niya rin naman kasi yung mga kapatid niya, tsaka yung mga anak ng kapatid niya. So, sinusuportahan niya yung... Iyak na ba ako? Hindi na po, seryo. Actually, kasi yung first time ko masaya. Pero syempre namin ni Christina, mahirap yung situation mo din dahil parang naging nanay ka rin, parang sa mga kapatid mo. Opo, mahirap po talaga. Nakaka-pressure po lalo na po dun sa bunso kong kapatid. Ano yung communication mo dun sa nanay mo? Pag nag-uusap kayo, paano ganyan ka rin magkasalita? Or nalaman Opo, sa ganito kasama po. na- Minsan po masama na po yung masasabi ko. Alam ko po masama yun. Kasi, kaso kasi sa nanay ko, sa klase ng nanay ko na siya, na ano, kasi mahirap siyang kausapin eh. Hindi siya, ano siya eh, dinadaan niya lahat sa feelings, sa emotions, tsaka kung hindi mo siya paprangkain, wala talaga mangyari. Kasi kahit pinaprangka ko siya, minsan wala din talaga yung nangyari. Ikaw naman, LJ, ano yung sinabi ng mami mo na New York muna ako? How old were you, RJ? Wala pa akong matandaan kasi parang 2 months lang yata ako. Hindi kasi yun yung time na Teka, 10 years pa lang siya nasa New York, so mga 10 ka lang ngayon. Wait lang, next year ka lang. Teka, Magpapatagsun na kayo. Pwede mo nga daw. Ang harap. Nung 2 months kasi ako, pumunta siya ng Taiwan. Kasi yung siblings niya, nasa Taiwan, doon nag-work. Yung Chinese lang. Tapos yung ate niya, doctor yun. Lahat sila magkakapatid, doon na nag-work. So, Taiwan siya, 2 months old pa lang yata. Sabi nila sa akin, kasi talagang wala akong matandaan eh. Tapos ano lang yun, every year umuwi siya. Ganon, once, siguro mga 2 weeks lang a year. Sa simula kamulatan mo, I mean, since na-umpisa ka na, yun, kapag-isip ka na, you can remember things na, talaga every year, once a year mo lang siya nakita. Oo, ganun. Actually, every December, kasi yung sister ko siya ako, pareho kasi December yung birthday. So, most of the time, tinataon nila ng December, nila pag yung mga tito-tita ko, Paano kayo naging close ng mami mo? Kung marami siyang wala dito, di ba that's rare? Yes. kasi she calls every day. Every day? Every day talaga. Magandang trabaho ni Mami sa New York. Magastos ha. Hanggang ngayon, every day. Pero pag isa, hindi siya nakakatawag, ibig sabihin, busy talaga Okay, siya. okay. Pero, tinatry niya talaga na everyday tatawag siya to make sure na okay ako. Kahit na 21 na ako, ganun pa rin siya. At saka kasi kapag umuwi siya, kahit nung maliit pa lang ako, sa amin dalawa ng kapatid ko, ako yung talaga nakadikit sa kanya kapag nandito siya. At saka, kapag nasa phone naman, ako yung madaldal, so lahat si kwento. Kasi sa akin yun. Tapos yun, tsaka, mom ko kasi kapag may problema, may tumanda na ang kapatid ko, mas nagsasabi sa akin, mas open siya sa akin yung kapatid ko. So, na-appreciate mo that she makes the effort na yun, araw-araw to keep in touch mo with you din yan. Oo naman, kaso minsan kasi over the top ang nanay ko. Ano kasi ko na, syempre kung may driver ako, may CA ako, ganyan. Tapos gagawin niya, tumawag ka sa akin, asan ka? Asan ka? Pagpunta ka naman dyan, tawag siya sa PA ko. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Asan kayo? Siya talaga. Pambihira naman. Sinabi ko na nga eh. Congratulations, mami mo, hindi ka tinatawagan. Hindi po ngayon, hindi na. Siguro mga once every 3 months. Oo, pero yung sa kapatid ko muna isa, doon po siya lagi tumatawag.
siya. Kasi po ako kasi yung sobrang prangka sa kanya. Na ito yung sitwasyon namin kasi siguro nagtatrabaho na rin ako, tumutulong ako sa bahay. Kaya alam niya na lang ko lang siya. Hindi kasi mama ko yung bata ko eh. Kaka-40 niya ng unang July. So, ayun. Parang mas mature ka pa rin. Siyempre, diba, you have to take care of your... Alagaan din man. Naku, thank you so much for sharing your stories with us. LG and Shanice, ako, pero dyan lang po muna kayo. Oo, kayo rin mga full-time moms, huwag kayong aalis dahil magbabalik kami. Si Suzy dito lang sa full-time moms.